to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay na nangyari, True to Life Stories, Story number 20, Past Life Me. Mga edad 30 ako noon, lagi akong namamalik mata. Ngunit na mga sumunod na mga araw, nakikita ko na siya sa aking harapan. Isang lalaking inchik, singkit, may konting goatee at balbas, manipis na bigote, nakatirintas ang buhok, damit pang inchik o chongsam. Tinanong ko kung sino siya. Di mo kilala? Hindi po, sagot ko. Bigla na lang siyang mawawala. Akala ko noon, lolo ko, tatay ng nanay ko. Lumipas ang maraming taon, mga 5 yata. Nakita ko uli siya sa isang bahay na pinuntahan ko sa Maynila. Hindi ko siya in-entertain. Hindi naman niya ako sinasagot eh. Lumipas pa ang ilang araw, taon 2010, nag-tour ako sa Beijing. Mahabang lakarin. Ang lugar, Patali. Naglalakad ako papuntang Wall of China. Ang jam site, Patali, Beijing. Sa gilid ng nilalakaran ko, nakita ko muli si Wu Mingzi, ang inchik na madalas magpakita sa akin. Multo, pero hindi talaga multo. Lolo, bakit po nandito kayo? Ikaw ang tatanungin ko. Anong ginagawa mo dito? Magtutur po. Hinatak niya ako malapit sa bangin. Sabay turo. Diyan ka nagpatiwakal nang bigla kang tumalon upang maiwasan ang mga humahabol sa iyo. Mahuhuli ka kasi ng mga tauhan ng emperador at posible mong ikanta ang pinagkukutahan ng iyong mga kakampi mo. Ako po? Oo, kaya imbis na mahuli ka nila ng buhay, bangkay ka na nung makuha ka nila. Sinakripisyo mo ang sarili mong buhay para hindi mahuli ang mga kasama mong rebelde. Hindi ko po naintindihan sinasabi niyo. Sabat ko, pero casual pa rin ang sagot ko. Halika, tinan mo ang kinabagsakan ng mamatay ka. Mga 13th century. Ho? Ako? Namatay? Diyan, kung saan ang Lao-Fu o ang lechon na inalay, yung life and producer. Ayoko nang makakita pa ng kung ano, no? At pag-uulitan ng ginawa mo, na bigit kumulang 100 taon nakakaraan at napapunta ka sa limbo. O ethereal. Dapat bang maulit? Ako ay ikaw